Amen. Good morning po sa inyo lahat. Happy Lord's Day! Amen. Tayo po yung umawit ng papasigla, papuring awit sa Panginoon. Let us sing At the Cross. Hello. Yan, At the Cross. Doon sa krus ng ating Panginoon. Tayo nakasumbong ng kaligtasan ng ating kaluluwa. At the cross, bilang mananampalataya. Hindi po ito sa yaman, hindi po ito sa kagalingan. Ito po ay sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. We know that we can trust in His holy name, in His promises, that we will know whom we have believed. Let us say, I know whom I have believed.
Kanino po ay pagkakatiwala ang inyong paniniwala? Sa ating Panginoon lamang. Para po sa ating opening prayer, may ko rin Brother Almar. Ay po, manalangin mo namin Diyos, kami po ay nakapalaan. Puri na po salamat sa baso sa amin. Salamat Panginoon at may naligtas sa lupa at tahanan. Huwag Panginoon, sumangit ng damang puso, kundi ang isipan Panginoon sa aming Panginoon. Hindi po mga bigay ng para sa bawat isa. Pagdalangin sa Panginoon. Amen. Please be seated mga kapatid. Ano po sa kabila po ng panahon, we are glad to see every one of you na naririto ngayong umaga with open heart, with ready mind to hear God's Word, to worship God in truth and spirit. Katunayan kapatid, tayo daw ay hindi nabubuhay sa tinapay lamang bagkos sa mga salita ng Diyos na bumula sa kanyang bibig. And to welcome, kung mayroon po tayo mga guests, and for our announcement, tawagin po natin ang ating pastor. Amen. So thank you, brother. No? Okay, so maganda ba? Musicians for Christ. PBC Orchestra. Sing, sing down. Sing down, us pray, Panginoon Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Panginoon namin sinasamba mula noon hanggang ngayon. The Alpha and Omega, the beginning and the end, our friend, our help, our strong altar. Panginoon, tuloy patuloy na nagpupuri, tinataas ng luwalhati na respeto, pinagalang ang iyong pataas, banal na pangalan, Panginoon. Sa mga oras nito, Lord, nilalapit namin, Panginoon, ang puso ng bawat isa, Panginoon, sa inyo, ang puso ng inyong anak na magbibigay para po sa gawain at ibabalik ng tama, Panginoon, ang kanilang mga biyayang tinanggap sa mga nagdaang araw at panahon. We pray, Lord, na ikaw po umamit sa bawat isa, Panginoon, gamitin mo lamang instrumento, passage word blessing, Panginoon.
ibalik namin, Panginoon, ang nararapat, ibalik para po sa inyo pong gawain. Dalangin namin, Panginoon, ang bawat halaga, bawat sentimong maliligo, ay patuloy magamit sa ikalalago, ikagaganda, ikasusulong, ikalalaga, ikalalawak, Panginoon, ng inyong pong gawain dito po sa dakok ng subig, Panginoon. Dalangin namin, Lord, ikaw din po ang magpala sa mga susunod na bahagi ng aming gawain sa buong maghapon na aming pong pagsamba at muli pinapalik po namin sa inyo ang lahat ng puri, salamat po dakila sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Sometimes I feel to my knees to pray. Come, Jesus, come. Let the day be the day. Sometimes I feel that I come to pray, but I'm holding on to a hope that won't fade. Come, Jesus, come. We've been waiting so long for the day you return to heal every hurt and right every wrong. We need you right now. Come and turn this around. Deep down I know this world isn't home. Come, Jesus, come. Come, Jesus, come. There'll be no harm, there'll be no chains when Jesus comes. Let today be the day. He'll come forward and the strong now will lead, and all will believe in the power of. Come, Jesus, come. We've been waiting so long for the day you return to heal every hurt, right every wrong. I need you right now. Come and turn this around. Deep down I know the world isn't home. Come, Jesus, come. One day you'll come and we'll stand face to face. Come and we'll home and we'll spend might be the day. The time is right now. There's no need to wait. Your past will be washed by the river of grace. Come, Jesus, come. We've been waiting so long for the day you return to heal every hurt, right every wrong. We need you right now. Come and turn this around for the day and night we've been today. Come, Jesus, come. Come, Jesus, come. Come, Jesus, come. We need a servant like you, Lord, leaving for others each day. I'm gonna be helping the weak,
parang pinapatulog yung ating pong kalamnan, you know? Di ba? Parang ang sarap na tulog. Okay? Pero I hope hindi niyo po ako tutulugan. Amen. Okay? So, and this time ay dadako na po tayo sa pakikinig ng mensahe mula po sa salita po ng Diyos. At ang ating pong teksto this time ay mula po sa 2 Timothy chapter 1 verses 15 to 18. Ang ating pong babasahin, 2 Timothy chapter 1 verse 15 to 18. And let's open our Bible on this passage of scriptures from 1st or 2nd Timothy chapter 1 verse 15 to 18. Okay, and let's all stand up. Okay, as we read these verses together, basahin po natin sabay-sabay. At mayroon po tayong mababasa rin po sa ating screen, ng passage, from 2 Timothy chapter 1 verse 15 to 18. So please join me as I read these verses. So sa 2 Timothy chapter 1 verse 15 to 18. Ready? Read. This thou knowest, that all they which are in Asia may turn away from me, of whom are Phygelus and Hermogenes. The Lord give mercy unto the house of the Onesiphorus, for he oft refreshed me, and was not ashamed of my chain. But when he was in Rome, he sought me very diligently, and found me. The Lord grant unto him that he might make mercy of the Lord in that day, and how many things he ministered unto me at Ephesus, though always very well. Tayo po ay manalangin. So we pray, O Lord, thank you once again for this moment, Lord, that we will hear from your word, O Lord God. Upang kami ay muli pong matanggap ng hamon at pagpapalang spiritual mula po sa inyong pong mga salita ng Diyos. At Lord, pagkaloob niyo po, nawa Ama ang palakasan ng Diyos at karunungan sa iyo ang lingkod, magbabahagi po na iyong pong mga salita upang maipaabot ng may hamon at pagpapala rin po ng salita na ibabahagi, Lord God, ang lingkod. Bigyan niyo rin po kami ng attentive mind and Lord, a receptive heart sa pakikinig na iyong po mga salita, O Diyos, upang ito ay magbunga sa buhay ng bawat isang mga kapatid, lalo na po ng mga miyembro sa inyong iglesia sa tao po ito. Maraming pong salamat at ang lahat po nito ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. And amen. And we will now be seated. Okay? So, ang mensahe po natin na nais ibahagi po sa huling linggo ng ating pag-aaral o pakikinig ng salita ng Diyos sa tema pong Be a Minister. So, ang pamagat po ng ating pong mensahe this morning ay Ministering to the Man of God. Amen? Ministering to the Man of God. Okay? So, as I've said, this is our fourth message, and last message, sa ating team na Be a Minister. And I hope naunawaan po natin what is to be a minister, and let's begin to live it in our lives. So, ito ay ipabuhay natin sa ating buhay. Okay? And you can be a minister by serving others. Just what our Lord Jesus did when He came to earth. So, mismo si Jesus nga naging minister. Tayo pa kaya? Amen?
No? So, hindi po nga siya, actually, he did not come to be ministered to, but to minister and to be a ransom for many. And so, we need to minister actually, first of all, to our Lord, tapos to our fellow believers in Jesus Christ, and to unbelievers as well, for the purpose of leading them to Christ. Okay? And there's another person we must also minister, no? And that is the man of God. Amen? That is the man of God or the pastor of the church. Okay? No, so, at bakit po tayo dapat din mag-minister, no, dun sa tao ng Diyos? Kung paano yung pong lingkod ng Diyos ay nag-minister sa inyo. Amen? Through preaching the Word of God. Okay? But we need also to minister to the man of God as well. No? So, kasi ang paglilingkod, it must be mutual. No? Tulad ng sinabi nga po ni Pablo, na pagpunta niya po doon sa Rome, ay gusto po niyang makapagbahagi ng pagpapalang spiritual sa mga mananampalataya doon sa Romans. And at the same time, ay makatanggap din po siya ng pagpapala doon sa mga taga-Romans. Amen? Okay? And that's the same thing with ministering, no? So we must minister, no? Or the pastor, which is also the minister, must minister to his people, but his people must also minister to the man of God. No? Kasi kailangan po niya yan, no? He needed it. No? So lalo na he's also human, and subject to the same passion and weakness as all us are. Okay? So he tends to get discouraged, no? And sometimes give up on his responsibility as a pastor. Huwag naman po, no? Mangyari ang bagay po na yun. So kaya, itong umagang ito, no? I want to preach on ministering to the man of God based on our text in 2 Timothy chapter 1, verse 15 to 16. Okay? And by the way, isa po rin paraan na makakapag-minister kayo, no, sa lingkod ng Diyos, ay pakinggan mo natin yung mensahe ng salita po ng Diyos. Amen? That's the way that we can minister to the pastor. Okay? No? By listening to the preaching of God's Word. Okay? Hindi po yung tulugan natin, no? Yung pastor sa kanyang pagbabahagi ng salita po ng Diyos. Okay? Sa teksto po na ating po binasa ay Paul mentioned Onesiphorus. Okay, no? Onesiphorus. No? So, siya po yung binanggit po dito sa teksto binasa po natin dahil po sa kanyang acts of kindness to Paul. No? So, binanggit ni Pablo na Onesiphorus more ministered to Paul in many ways. Okay? And he was truly a great blessing to Paul. Okay? Ang maganda rin po, yung sa pangalang Onesiphorus. Okay? If you are thinking of a name na ipapangalan nyo dun sa inyong anak, kung kayo magkakaroon ng anak. Diba? No? Yung mga may asawa, okay, isa pong magandang pangalan din po, no? May sasuggest natin ay Onesiphorus. Okay, although medyo awkward. No? So, pipili po kasi tayo. No? Onesiphorus. Okay? Kasi ang kahulugan po ng salita Onesiphorus po ay prophet bearer. No? Prophet bearer. Okay? So, to bring advantage, to be the recipient of favor or benefit, so to have something for one's use, or to have benefit of a thing that is the source of joy. Okay? So yan po yung kahulugan po ng pangalan pong Onesiphorus. Okay? At ang maganda po kay Onesiphorus ay ipinamuhay na po yung pangalan po niya. Ipinamuhay na po yung pangalan po niya. Ika nga. So, ngayon po ay tignan po natin
kung paano si Onesiphorus ay naglingkod kay Pablo. Okay? How did Onesiphorus minister to Paul? Okay? So, kung babalikan po natin, yung talatang binasa po natin, okay, ay doon po lamang ay makikita na po natin kung paano po si Onesiphorus ay naglingkod po kay Pablo. Ang sabi po doon sa verse 16, okay, you will read, "The Lord give mercy unto the house of Onesiphorus, for he oft refreshed me and was not ashamed of my chain." Okay? So first of all, na makita po natin, no, so pag may ministeryo ginawa po ni Onesiphorus kay Pablo ay he strengthened Paul. Okay? He strengthened Paul. Okay? Pansinin po yung salitang ginamit po, no? For he oft refreshed me. So, he oft refreshed me. Now, the word refresh actually implies the supplying of something necessary to restore lost strength or power. Okay? So, parang revitalize, parang gano'n, no? Parang bigyan ng kalakasan. Ika nga, no? So, yun po yung nagagawa po, no? Ng pagmiministeryo po ni Pablo, ni Onesiphorus kay Pablo, ito'y nagbibigay ng lakas po kay Pablo. No? He oft refreshed me. Okay? So, meaning, Onesiphorus strengthened Paul. At sinabi nga po dito, often. No? Ibig sabihin, madalas po niyang binibigyan, no, ng kalakasan po si Pablo. And actually, this is something that Paul need and keep on looking. Kasi katulad din po, no, natin, katulad po tayo, katulad po ng lahat ng tao, Paul is not a superhuman. Hindi po siya Superman, no, or superhuman. No, kasi he got discouraged as well due to difficult circumstances he experienced in the ministry. No? So, nakakaranas din po siya ng disappointments, no? O kabiguan. Okay? At kuminsan, doon sa mga taong inaasahan niya po. No? Sa mga taong inaasahan niya. Pero, imbis na matulungan po siya, ay binibigo po siya. Ika nga, itong mga tao ito, and most of all, yung po mga katuwang po niya sa gawain po ng Panginoon. Katulad po yung binanggit po niya dito sa verse 15, no? Katulad po ng 5 Gilios, no? Kung babalikan po natin, doon sa verse 15, "This thou knowest that all they which are in Asia be turned away from me, of whom are 5 Gilios and Hermogenes." Okay. So kasi iniwan po nila si Pablo. Okay, no? Doon sa panahon na kailangan po sila ni Pablo. Okay? So, binanggit niya rin po, no, doon sa huling mga chapter po no, sa Timothy, yung tungkol kay Demas. No? Sabi doon, "Demas hath forsaken me, having loved this present world." So yung mga ganung mga sitwasyon, mga kapatid, ay nakakapagbigay ng disappointment kay Pablo bilang lingkod po ng Panginoon. But what a relief, okay, at the coming of Onesiphorus. Okay, nagbigay po ito ng relief kay Pablo, no? He refreshed Paul, he strengthened Paul, and encouraged him by showing himself to Paul. Yeah. No? Yung magpakita lamang po siya kay Pablo ay nakapagbigay na po yun, no, ng kalakasan, kaaliwan kay Pablo. Okay? He visited Paul in his prison cell. At actually, ginawa niya po ito ng maraming beses. No? Kaya sinabi doon, he of refreshed me. No? So, he repeatedly visited Paul in his prison cell, and his presence brought joy and relief to Paul. Okay. Yun ang isa sa mga bagay na nagagawa po, no? Nung presensya ng mga mga nagmamalasakit ng mga kamanggagawa ng Panginoon. Katulad po, no, ni
Onesiferos. No? At ito rin po yung naramdaman po niya nung binanggit po sa 1 Corinthians chapter 16 verse 17, nung bumisita po si Stephanas at saka Fortunatus and Achaeus, no? Actually, maaaring nasa prison din po siya ng mga pagkakataon po yun. If I will read, sabi doon sa 1 Corinthians chapter 16 verse 17, sabi po doon, I am glad of the coming of Stephanas and Fortunatus and Achaeus or Archicus, for that which was lacking on your part, they have supplied, for they have refreshed my spirit and yours. Therefore, acknowledge ye them that are such. Okay. So kaya ganun yung nagawa po ni Onesiferos, no, kay Pablo, na ni-refresh po niya si Pablo ng marami pong beses. Nagbigay po siya ng kalakasan, ika nga kay Pablo. Dahil po doon sa presensya lamang po, no, ni Onesiferos po sa kanya. Okay? And I believe, hindi lamang po yung kanya pong presensya ang ibinigay po ni Onesiferos kay Pablo. Of course, hanggang doon lang po ba siya? Dadalaw lang po siya kay Pablo. Ika nga, no? So, maybe Onesiferos brought something to Paul that relieved his hunger. No? So, maaaring nagdala po siya ng pagkain. Okay? Kasi, alam na naman natin, na doon sa prison o prison cell, inilalagyan po ni Pablo, hindi po katulad po ng prison cell dito, no? Sa ating po panahon. Ay ka nga, napapakain po na maayos pa yung mga prisionero. Pero noong panahon po yun, ay hindi po ganoon. Ika nga, no? Ang trato sa mga prisoner. No? So, hindi po sila napapakain po na maayos. At kaya, maaaring si Onesiferos ay nagdadala rin po ng pagkain at maaaring damit ka nga, no? Para po kay Pablo. Okay? So, whatever help Onesiferos can do to Paul, then he will do it. That's the way he repressed Paul. And let me say to you, no, in application, don't you know that we minister to the man of God by our presence? Are you with me? Okay? Nakakapaglingkod tayo, nakakapagbigay tayo ng kalakasan sa mga lingkod ng Diyos sa pamagitan po ng presensya po natin. No? Lalo na sa gawain po ng Panginoon. Your presence in the services of the church gives encouragement to your pastor. Are you with me? It boosts his spirit when he see you present in the church. Amen? But in contrast, he feels sad when he didn't see you in the church. So my encouragement to you, brothers and sisters, be faithful in attending the church services. Amen? Your presence speaks volume. Okay? It shows that you love God. It shows that you love the church. It shows that you love God's people. And of course, you love your pastor. Amen? Mahal po natin. Di po napakita po natin sa ating po presensya. Okay. Na mahal din po natin ang ating pastor. So be present always in church services. Amen? At hindi lamang po tayo magpakita, no? But be faithful in our responsibilities as a church member. Continue to give faithfully. Amen? Magbigay tayo ng matapat, ika nga. Continue to serve in the areas you're responsible for. Ika nga, kung saan man po kayo area ng paglilingkod, ginagamit po sa loob po ng iglesia, ay matapat po natin itong gampanan po natin o sa ating mga buhay. Okay? So ito ay nakakapagbigay ng kalakasan sa mga lingkod din po ng Panginoon. Ika nga. Kasi siyempre, kapag kinabangan din po naman natin, bilang mga membro sa iglesia, kung ang pastor natin ay naglilingkod ng malakas. Naglilingkod siya ng masigla. Ng masaya. Kapag kinabangan din po natin po yan. Kaya maganda rin kung kayo ay
ginagamit ng Diyos na wala kasing ang mga lingkod ng Diyos na Kanya pong ginagamit sa gawain po ng Panginoon. And then not only this, but also makita rin po natin, una, He strengthened Paul, but secondly, He stood with Paul. Okay? He stood with Paul. As you will read in verse 16, no? Sabi doon sa last part po ng verse 16, sabi doon, and was not ashamed of my chain. Sabi po na, no? And was not ashamed of my chain. Okay? In other words, hindi lamang po si Pablo o si Luciferos ay nagbibigay po ng kalakasan. Okay? But bagkos, ay sabi doon, he was not ashamed of my chain. Meaning, he stood with Paul. Yeah. Ika nga, no? Kasi kahit na po siya ay nasa prison, okay, no? In fact, si Pablo ay considered po, no? Dahil nga po siya ay nakakulong sa Roman cell, itinuturing po siya isang kriminal, no? As a criminal. And he knew, actually Paul was in prison not because he committed a crime. Hindi po dahil po siya naka-commit ng krimen o masamang gawain. He was in prison because of preaching the gospel. Amen? Yeah. Doon po siya nakulong dahil po siya ay nangangaral po ng Ebanghelyo po ni Kristo. Kaya nga, he stood with Paul, hindi po siya nahihiya po kay Pablo. Ika nga, no? Hindi po siya nahihiya na tumayong kasama po ni Pablo sapagkat alam po niya na ang ginagawa po ni Pablo ay ayon po sa tungkulin inilatang po sa kanya po ng Panginoon. Okay? He preached the gospel, no? To the people. Okay? He was not ashamed to be identified with Paul as we visited him. Okay? So kasi, pagka nagbisita ka po, no? Ng isang kriminal sa loob po ng bilangguan, ang tendency ko minsan ay you might be suspected as an accomplice o kasabwat. At maaaring ganun ang iisipin po ng mga tao kay Onesiferos nung binisita niya po si Pablo. Okay. Kasabwat po siya. At meron po siyang tendency na dakpin din po, no, ika nga, ng mga Roman authorities. Pero hindi niya po yun kinahiya. Kumbaga, no? Nanatili po siyang tumayo kung kasama po ni Pablo. Okay? And by the way, prisoner, no, katulad po ni Pablo, the prisoner of Paul's time was considered a high-profile prisoner. Okay? Kaya po yung mga prisionero po noon, ay hindi lang po sila nandito sa loob ng kulungan, kundi nakatali ka lang po sila doon sa isang sundalo. No? So, sabihin, nakatali ka lang po sa sundalo. Parang talagang walang kawala po siya. Hindi, walang daan siya po yung makawala. No? Kasi tinuturing po siya high-profile prisoner. Okay? At nakakahiya po yun. No? Nakakahiya po yun on the part of Paul. No? Kasi parang kala mo, ikaw ay talagang talamak na kriminal. Di ba? No? Talamak po na kriminal. Pero hindi po ito kinakahiya po ni Pablo. No? At ganun din po si Onesiphorus. He was not ashamed of Paul. Okay. Kaya nga po, binanggit din po ni Pablo kay Timothy na kanya rin pong sinulatan. No, yung sa 2 Timothy chapter 1 verse 8. Okay, if you will read, sabi doon, be not ashamed, no? Be not therefore ashamed of the testimony of the Lord, nor of me, his prisoner, but be thou partaker of the afflictions of the gospel according to the power of God. Kasi meron din pong ganung tendency po si Timothy na maaaring ikahiya po niya si Pablo. Ika nga. Pero sabi po ni Pablo sa kanya, huwag mo bang ikahiya, no? Kahit na ako ay isang prisionero. So pagkat ako ay prisionerong hindi po dahil sa
ako'y gumawa ng masamang gawain, nakaw ako, pumatay ako. No, it's not. Kundi ako'y nangangaral po ng salita ko ng Diyos. No? So that's why, sabi niya, be not ashamed of me. Okay? At ganun din mga kapatid, you must stand with your pastor in all circumstances, not only in good times, but in bad times as well. Amen? No? So, tumayo tayo. Tayuan po natin kasama ang pastor. No? Sa lahat ng sitwasyon sa ating iglesia o sa kanya pong buhay, not only in good times, but in bad times as well. As long as your pastor is standing for the truth, you must stand with him. Amen? Hindi katulad po ni Paigilios and Hermogenes. Kung kailan po sila kailangan po ni Pablo. Iniwan po nila si Pablo. So yun po yung dapat na panahon na dapat silang umalalay po kay Pablo, sumuporta po kay Pablo, pero iniwan po nila si Pablo. Okay? Kaya sabi doon sa verse 15, this thou knowest that all they which are in Asia be turned away from me, of whom are Paigilius and Hermogenes. Meron akong naalalang kwento, and I read this long time ago, nung ako'y tumatanggap po ng Sword of the Lord magazine. Kung pamilyar po kasi Sword of the Lord magazine. Ito'y patungkol po kay Charles Haddon Spurgeon. You are familiar with Charles Haddon Spurgeon. Okay? Siya po ay isang mangangaral. Okay? No, at tinawag po siyang the great, no? So, tinatawag po siyang the Prince of Preachers. Kasi talagang siya po ay nangaral ng salita ng Diyos. Talagang tawag po niya ang pansin ng mga tao dahil sa kanyang mga magagandang makatang mga salitang binibitawan. Okay? Kaya ako popular po siya during his time in London, and he was pastoring the great Metropolitan Tabernacle that seated 5,000 people every Sunday. Okay, 5,000. Yung mga panahon po nyo, 18th century. No? So, ang kanya pong congregation ay umaabot po ng 5,000 people every Sunday. And he was a great Bible expositor. In fact, he is one of my favorite Bible expositor. Kaya, yung sistema ko, yung style ko sa pag-preach ay most of the time na-adapt ko sa kanya. Yung expository sermon yung tawag. Okay? Siya po ay great Bible expositor and preaches great messages from the Word of God. Pero alam niyo po ba, it was during his time that Charles Darwin wrote the book Origin of Species. Kinig po tayo, no? Yung panahon po niya, ika nga ay doon po nasulat po no, ni Charles Darwin. You know Charles Darwin, okay? Siya yung sumulat po ng Origin of Species, of which the theory of evolution came from. At itong aklat po na ito ay, kumbaga, it discredited the Bible and refuted its claim. Kasi alam po ninyo yung theory of evolution, di po ba? Na doon ay tinuturo na ang tao galing sa unggoy. Di ba? Galing po siya sa unggoy. Okay? At ang malungkot po, no? This book became popular and was believed by many people so that people began to doubt the veracity of the Bible. In fact, many preachers of his time believed Darwin theory. Ang malungkot, marami po mga mangaral po ng salita ng Diyos, gumaligtad na po sa kanilang paniniwala sa Bible. At ang pinaniwalaan po nila ay yung theory po ni Darwin, no? Or Darwin theory. Okay? At ang malungkot din po, many Christians believe as well, and so drawing them away from the Bible. Pero ang maganda po kay Spurgeon, mga kapatid, ay hindi po siya nadala no, ng mga turo na ito. Ika nga, no? But he combated it till the time of his death. Yung nga po yung naging dahilan biro ng kanyang kamatayan. Kasi talagang nakikipaglaban po siya. No?
sa banal na kasulatan. Okay? So kaya po, meron po siyang statement, famous statement na binitawan. Sabi niya po, if God's word be true, evolution is a lie. Amen? Sabi niya, if God's word is true, then evolution is a lie. So many of his members also was drawn away by the teaching of Darwin. But many also among his members stood with Spurgeon. And that's what I'm saying, brothers and sisters. You must stand with your pastor as long as he is teaching the truth. Amen? Kailangan tumayo kayo. Ika nga, nakasalang yung pastor kung siya ay nagtuturo po ng katotohanan. But kung maririnig natin, he is teaching a strange doctrine which is different from what he taught before, then that's the time na huwag po tayong tumayo sa kanyang pagtuturo. And it's time for you as members of the church to confront your pastor. Okay. Sabihin niyo, pastor, hindi yan yung tinuro mo Hindi yata yung tinuturo mo sa amin Bakit ngayon nag-iba na yung tinuturo mo? Ika na, no? So, at pagkatapos, kung siya ay mag-repent, tama. At kung siya po mag-repent, that's okay. Right? You continue to stand with him. Pero kung halimbawa hindi po siya mag-repent, then it's time to separate from him. And I'm saying this with all my heart. Kasi kung mali ng doctrine na tinuturo ng pastor ninyo, ay hindi na po siya nararapat po na magpastor po sa inyo. Meron nga akong kasabihan, pakinggan niyo po itong kasabihan ko, if it is true, then it's not new. Then if it's new, it is not true. Okay? So, pag nakakarinig na po kayo ng mga bagong doktrina na itinuturo sa inyo ng pastor ninyo, then this is the time na you must not stand with him. Okay? No, you must not stand with him. And then there is a third thing, okay, that Onesiphorus ministered to Paul. Number 3 po ay he sought Paul. He sought Paul. Look at verse 17. Sabi po sa verse 17, but when he was in Rome, he sought me out very diligently and found me. Okay, sabi po doon, no? Nung siya ay nasa Rome, ay hinanap niya ako ng masugid at kanya akong nasumpungan. Okay? And that's how Onesiphorus ministered to Paul. Okay? So when he came to Rome, okay, then he made a great effort to seek Paul. And as a criminal, no, so bilang isa pong kriminal ay hindi rin po magiging madali para po kay Onesiphorus na matuntun niya po si Pablo kung saan po siya. Ika nga, no? Kasi po yung Rome ay capital city po of Rome, o the Roman Empire. At sabi nga po ay there were more than 1 million people live, no, in that city during the first century. Okay. Kaya po hindi po magiging madali po para po kay Onesiphorus na tuntunin po siya kung saan po siya. Pero ang sabi nga po doon ay masigasig niya pong hinanap po si Pablo. At salamat ay natuntunan niya po si Pablo. Natuntun niya po si Pablo. Okay? So, eventually, however, Onesiphorus located Paul, then offering important assistance and encouragement to him when others had turned away. Ngayon, ang tanong po ay ganito, no? Okay, bakit po hinahanap ni Onesiphorus po si Pablo? Okay. So, hindi niya po hinahanap po si Pablo for personal gain. Are you with me? Not for personal gain. No? So, I'm sure, hindi niya po hinahanap si Pablo para utangan niya po si Pablo. Pablo, meron ka ba pera? So, hindi po ganun. No? So, hindi rin po umaangkot yung circumstansya po ni Pablo, no, na para magbigay po si Pablo ng
positibong pabor po sa kanya. Ika nga, no? So, sa layunin po niya, okay, it was the love of Christ that moved Onesiferos to seek Paul as a servant of God. Kaya na po hinanap po si Pablo ay upang matulungan niya po si Pablo. At siya po yung makapag-ministeryo po kay Pablo katulad ng kanya pong dating ginagawa po kay Pablo. Okay? Yun po yung talagang purpose po ni Onesiferos. Bakit niya po hinanap po si Pablo? At ngayon, ang tanong din, ganito, no? And why do you think Onesiferos has the eagerness to minister to Paul? Bakit ganun na lang yung kanyang eagerness na makatulong kay Pablo, makapaglingkod po kay Pablo bilang lingkod po ng Diyos? Okay, no? Kasi it may be because Paul made an impact in the life of Onesiphorus. Okay. So he made an impact in the life of Onesiphorus. And I believe Paul may be instrumental for the salvation of Onesiphorus and his household. Okay? Kasi alam natin na naglingkod din po si Pablo doon po sa Ephesus. Okay? At maaaring si Onesiphorus at saka yung kung kanyang sambahayan ay naabot niya po ng salita ng Diyos. Kaya sila po ay na-save, naligtas po sila dahil po sa ministeryong ginagampanan po ni Pablo nung siya po ay napunta po doon sa Ephesus. Okay. Kaya yun po yung maaaring reason kung bakit ganun lang po yung kanyang eagerness, no? Nahanapin po si Pablo at matulungan po si Pablo. Parang binabalik niya lamang po yung kabutihang nagawa po ni Pablo sa kanya at sa kanyang sambahayan. Amen? Okay, no? So, he was grateful to Paul for the great things Paul did to him. Kasi po mga kapatid, ang isang mapagpasalamat po ng tao, okay, a grateful person will surely do good to the one who did good things to them. Are you with me? Okay. Pag mapagpasalamat ka pong tao, sigurado, gagawa ka rin ng mabuti dun sa taong gumawa ng mabuti po sa iyo. Amen? Kasi if you truly acknowledge the good things God did to you, kung ina-acknowledge mo yung mabuting ginawa ng Diyos sa iyo, okay, sasabihin mo katulad ni David, what shall I render to the Lord for all His benefits towards me? Amen? Sasabihin mo po yun. Ano ba ang ibabalik ko sa Panginoon? Sa lahat ng kanyang pagpapala sa akin. And the same thing with people who did good things to you, you will seek to return back His goodness in appreciation to what He did to you. Amen? Ganyan po yung ginawa po ni David, no? Kay Jonathan, kung maalala po nyo, sa 2 Kings or 2 Samuel, okay, na sapagkat po si Jonathan ay naging pong mabuti po sa kanya. In fact, dapat sana ay, kumbaga kasi si Jonathan ang next to the king, di ba? Pag nawala po yung hari, yung kanyang magulang, tatay, ay ang dapat po sana susunod ay siya. Okay. At alam po rin natin kung ano yung gustong gawin po ni Saulo, ni Saul, Haring Saul kay David. Gusto po niya pong patayin po si David. Kasi alam niya po na si David ang siyang susunod na hari ng Israel. Kaya gusto niya pong patayin si David. Okay. Pero maganda ay pinagtanggol po siya ni Jonathan. No, pinagtanggol po siya ni Jonathan. Doon sa panahon na dapat pong napatay na po si David, ay hindi po ito nagawa po ni Saulo, ni Haring Saulo, sapagkat parang siya, si Jonathan, ang siyang naging pananggalan niya po. No, so, sa masamang balakin po ni Haring Saulo, laban po sa kanya. Dapat. At alam din po natin na bandang muli namatay din po si Jonathan. Okay. Pero nung naghari na po si David, ang sabi nga po sa kanilang kasulatan ay hinanap niya po
ika nga, yung kamag-anak ko ni Jonathan, kung sino pa yung mga titirang kamag-anak ko ni Jonathan. At tamang-tama ay sinabi ko sa kanya, si Mephibosheth. O si Mephibosheth. Okay, na isa po sa anak ko ni Jonathan, ang siyang dirikunin nila. Kaya nung nalaman ko ito ni David, pinatawag niya po si Mephibosheth. At sinabi niya po kay Mephibosheth na gusto kong suklian ang kabutihan ng ama mo sa akin. Kaya gusto ko tumira ka na sa aking palasyo. At lahat ng kailangan mo ibibigay ko sa iyo. Okay. So tingnan niyo po, no? Talagang ang isang taong merong pusong mapagpasalamat, talagang gagawa ko ng kabutihan doon sa taong nakatulog po sa kanya. Okay. Hindi po yan katulad po, no? Ng isang taong masama. Pag isang tao po yung masama, sigurado, sabi ka, hindi po yan gagawa po ng mabuti. Amen? Tulad ng sinabi po ng Psalm chapter 37 verse 21. Are you still with me? Yeah. Okay, sabi po sa Psalm chapter 37 verse 21, sabi po, the wicked borroweth and payeth not again. Ang masama daw, nangungutang pero hindi nagbabayad. Okay, but the righteous sheweth mercy and giveth. Amen? No, the righteous sheweth mercy and giveth. Kaya yung larawan ng isang taong mapagpasalamat doon sa mga taong nakagawa ng mabuti sa kanila ay katuwiran o matuwid ika. And there is the last point this morning in our message, okay, on how Onesiphorus ministered to Paul. Okay? Number 1 ay he repressed Paul. Tapos pangalawa ay he stood with Paul. And then number 3 ay he sought Paul. And then lastly ay he served Paul. Okay, he served Paul. Sabi doon sa verse 18, you will read. Sabi doon, in how many things he ministered unto me at Ephesus. Sabi po doon, no? In many things he ministered unto me at Ephesus. Okay. Kaya po, isa po yun sa mga palatandaan na talagang si Onesiphorus ay isang mabuti hong lingkod ng Diyos. Kasi sinasabi po dito, no, na he ministered unto Paul at Ephesus. Okay, no? So, at sabi nga po doon, in how many things. Ibig sabihin, hindi lang po minsanan. Kundi ito ay ginawa po niya ng marami pong beses. Okay. Naglingkod po siya kay Pablo ng maraming beses. Okay. He ministered unto me at Ephesus. Yung salita kong minister, actually, in Greek is diakonio. Diakonio. Where the word deacon comes from and which means servant. Okay? So meaning, Onesiphorus ministered to Paul on many things and in many ways while he was in Ephesus. Kasi alam po natin na si Pablo din ay nagtungo po sa Ephesus at nangaral po siya ng salita po ng Diyos dun sa Ephesus at nakapag-establish po ng church doon. Kaya po yun po yung Church of Ephesus, ika nga, no? Kung saan isa po yun sa sinulatan po ni Pablo. Okay? And I believe na si Onesiphorus po is one of the Ephesians he won to the Lord. Kasama po nung kanya pong household. Naakay niya po si Onesiphorus sa Panginoon at kasama po nung kanya pong mga mahal sa buhay. Household, ika nga. And after Onesiphorus and his household came to know the Lord, that's where the time they began to minister to Paul. At maaaring ganito po, no? Nung siya po ay nasa Ephesus, okay, ay maaaring si Onesiphorus at yung kanyang sambahayan ay nagbigay po ng tirahan na matutuluyan po ni Pablo. Okay, kasi alam po naman natin, minister po si Pablo, alam po natin missionary po siya. At maaaring sa ganung paraan, binigyan po niya si Pablo ng place na maaaring natirahan po ni Pablo at matutuluyan po ni Pablo habang
siya po ay nandun sa Ephesus at naglingkod po siya doon sa Ephesus. And by the way, ayon po sa mga Bible scholar na si Pablo po ay nagstay po sa Ephesus for 2.5 years. Okay. For 2.5 years. Kaya sa haba rin po ng panahon po yun, ay maraming pagkakataon na si Onesiferos at saka yung household po ni Onesiferos ay nakapagsilbi po kay Pablo. And, okay, no? They develop a bonding. Okay, they develop a bonding with Onesiferos and his family in those period of time. Kaya yun po yung ibig sabihin ng sinabi po ni Pablo, how in many things he ministered unto me at Ephesus. Ang tanong, bakit po nila tinrato si Pablo ng para bagang special treatment? Okay, no? Nung si Pablo ay naglilingkod doon sa Ephesus. Okay. Kasi alam niyo po ba, maaaring they gave a high regard to the servants of God. Are you with me? Mataas ang tingin po nila sa mga lingkod ng Diyos. Ika nga. They look at God's servant as an angel. Parang katulad yung pong Shunammite women, no? Doon sa 2 Kings o 1 Kings, na nung nalaman niyang si Elisha, na isang propeta, ay dumadaan doon, no, sa kanya pong lugar, ay kanya pong na-recognize siya po isang lingkod ng Diyos. Okay, kaya ang ginagawa po niya, sa tuwing dadaan po si Elisha, ay binibigyan niya po ng pagkain po si Elisha. O kasama po ng kanya pong servant. And then, she and her husband gave Elijah a lodging place. No? So, yun po yung tinatawag na prophet chamber. No? So, sa ating panahon ay prophet chamber. So, niyaya po si Elisha na tumira po doon sa siguro isang lugar sa kanyang tahanan na para doon po ang magiging tuluyan po ni Elisha at saka ng kanyang pong servant. Okay. So kaya dadaan po siya, ganun po ginagawa po, no? Itong babae po nito. Okay. And of course, binibigyan din po sila ng pagkain po, no? Nitong babae po nito, no? Kasi bakit, no? They have a right or high regard to the man of God. At ang malungkot, mga kapatid, hindi po yan katulad ngayon sa marami pong mga iglesia. Okay. Na ang tingin po nila sa pastor ay hindi lingkod ng Diyos, minsan. Tingin po nila sa pastor ay pusagos ang mga lingkod po ng Panginoon. So, of course, hindi naman po lahat ng churches. Okay? Hindi naman po lahat ng churches ay may ganung pagtingin sa mga lingkod po ng Panginoon. Okay. At actually, si Pablo rin mismo ay nagsabi po, no, sa mga mananampalataya sa Thessalonica. No, if you will read sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 12, sabi niya po doon, okay, no, so sa verse 12, to know them which labor among you and are over you in the Lord and admonish you, then verse 13, look at verse 13, and to esteem them very highly in love for their work's sake, and be at peace among yourselves. Sabi po doon, no? To esteem them very highly for their work's sake, and be at peace among yourselves. Okay. Ngayon, salita kong to know them means to acknowledge them as a man of God. Amen? Hindi nila nilagay yung kanilang sarili, no? Sa kanilang sarili lamang tinawag po sila ng Panginoon. Meron silang panawagan mula sa Diyos. Kaya po sila nasa ministry. Amen? Sapagkat sila'y tinawag po ng Panginoon. At sila'y inilagay ng Diyos sa iglesia upang pangunahan ang kanya pong mga tupa. You must acknowledge the pastor as such. At then, ang sabi doon, and to esteem them very highly for their work, say, for the work of, or for they work the work of God. At ganyan din po yung sinabi niya po, no, doon sa 2 Timothy chapter 5, verse 17, you will look. Sabi po doon sa 2 Timothy chapter 5, verse 17, let the elders that rule well, what?
be counted of double honor, especially they that labor in the word and doctrine. No, so sabi doon, ibigay natin ang dobleng Amen. parangal sapagkat sila yung mga lingkod. Kung talagang hindi ko naman po ito ikinukumpara also sa kalagayan po ng mga matataas na tao dito po sa lipunan, tulad ng presidente, katulad po ng hari. Dapat lang natin magkulan po sila ng paggalang parangal. No? Kasi sila ay minister ng sambahayan. Kaya sambayanan, no? Ng bansa. Pero nyo, when you say double honor, mas higit pa ang parangal, ang pagtingin natin Amen. dun sa lingkod ng Diyos kaysa sa mga lingkod ng tao dito sa lupa. Yan po yung ibig sabihin po no? Kaya nga po si Queen Mary, no? Takot na takot po siya. Kay, hindi ko po natandaan kung ano po yung pangalan po yung lingkod po na yun. No? So, takot na takot po siya doon kasi mas itinuturing niya na yung lingkod ng Diyos. Sapagkat sila yung lingkod ng Diyos yung mga lingkod ng bayan, lingkod lang po sila ng bayan. Samantalang yung mga lingkod ng Diyos, lingkod sila ng Diyos. Kaya nga po yung sinasabi, counted them, okay, no? Sasabi po doon, okay, counted with double honor. Okay. So kung meron po tayong high regard to the man of God, then we will be willing to minister to Him in His name. Tatapusin ko po ito no, sa isang matutuo, and I hope na maipahayag ko po ito ng ayos po sa inyo. Ako po ay nagpapasalamat no, sa mga members po dito sa ating iglesia na naging blessing po sa amin in a small and great way. No? You became a refreshment to me. Let me say to you that. Kayo po ay naging refreshment sa akin. No? Of course, I'm thankful first of all to my family for giving their full support to me in the ministry. Malaki pong bagay yung suporta ng aking pamilya sa aking paglilingkod sa Panginoon dito sa lugar ko nito. Okay? Pero ako rin po ay nagpapasalamat sa mga ilan po nating mga men na nakakatuwang ko po na sa gawa ng Diyos. Tulad sa preaching ministry, sa teaching ministry, at kuminsan sa soul winning, okay? At sa iba pa pong mga bagay. No? And of course, hindi lamang po sa mga kalalakihan, mga kasama po natin dito, kundi maging sa mga ilang mga kababaihan natin, kaya nakakatuwang po natin sa gawain po ng Panginoon dito sa lugar po nito. Kaya yung iba, halimbawa, ay nagbibigay ng pabango, no? Kahit na hindi special occasion, yung iba nag-aabot ng kape, no? Tapos iba naman ay nag-aabot po ng tubig sa akin. Okay. I'm referring to Sister Nelia. Kasi alam po, di po ay bibigay po siya ng tubig. Kaya. So, pusa niyo naman kung ginagawa po yun. Hindi ko naman sinasabi sa kanya, sis, nakalimutan mo yata yung tubig na pasyon mo sa akin. Hindi ko natin po ginagawa po yun. Okay. So, at masasabi ko siguro mga kapatid, so kung yan po ang inyong ginagawa para sa mga lingkod ng Diyos, ay blessing po kayo sa akin. I want to say that you are a blessing to me. Okay? Sa ako rin nagpapasalamat no, doon sa mga kapatiran na nag-contribute para sa pagbili po ng sasakyan ko. Okay? At ang malungkot lang, hindi consistent. No, so sana ay gawin natin ito ng tuloy-tuloy hanggang sa mabayaran po yung sasakyan. Okay? So huwag tayong magsawa sa paggawa na mabuti sa mga lingkod ng Diyos. Sapagkat darating din po magpapalain tayo ng Diyos. Ibabalik po yan ng Panginoon sa atin. Kaya doon sa
last part po ng verses po, no? Okay, so kung inyo pa babasahin, sabi doon sa verse 16, the Lord give mercy unto the house of Onesiphorus, for he oft refreshed me and was not ashamed of my chain. Una pong binanggit po dito, no, na ang panalangin po ni Pablo ay pagpalain ng Diyos yung sambahayan ni Onesiphorus. Kasi naging kabahagi po yung sambahayan po ni Onesiphorus sa paglilingkod po kay Pablo. Okay. Pero hindi lang po si Pablo, hindi lang po yung household of Onesiphorus. Kung babasahin po natin yung verse 18, the Lord grant unto him that he might find mercy of the Lord in that day, in how many things he ministered unto me at Ephesus, thou knowest very well. So yung panalangin po ni Pablo na pagpalain yung sambahayan ni Onesiphorus ay hindi lang po para sa kanyang sambahayan, kundi maging sa kanya po mismo. Ako sabi doon, that the Lord grant unto him that he might find mercy of the Lord in that day. Okay. Yung pong mercy po na yun, kasi ang blessing is also in the form of mercy. Okay. At alam niyo po ba, even Paul did not pray that prayer. No? Kahit po hindi ipinalangin, siyempre of course, pagka nanalangin po ang lingkod ng Diyos, asahan mo yung bigat po yun. Amen. Amen. Kaya nga sabi sa akin ni Sister Plantigis ko, si Sister Lodet, sabi niya, Pastor, gusto ko sana bago umalis yung anak ko, ipag-pray mo yung anak ko. Kasi may tinikitan silang bigat na nagagawa ang likod ng Diyos. Lalo na kung ipapag-pray mo yung mga humihingi ng panalangin. Okay. So, pero kahit na po, hindi po ni Pablo ipag-pray si Onesiphorus at yung kanya pong sambahayan, I still believe that the Lord will bless Onesiphorus and his household. Why? Because they ministered to the man of God. Amen? Pagpapalain pa rin po sila ng Panginoon kasi naglingkod sila sa lingkod ng Diyos. Amen? Okay? At ganoon din po sa atin, mga kapatid, na ang paglilingkod na magagawa natin sa lingkod ng Panginoon, okay, ay nagdadala po ng ibayong pagpapala sa atin bilang mga mananampalataya kay Kristo. Kaya huwag lang po nawang ang lingkod ng Diyos ang naglilingkod sa inyo. You must also minister to the man of God. God bless you. And let's all stand up and close in prayer. Tayo po'y manalangin. Shall we pray? Tayo po'y manalangin. Let's pray. Panginoong Diyos, o aming Ama na nasa langit, kami po ay pupuri. Salamat po muli sa gagawin ko na aming pong matapos, Diyos, ang aming pong pagbubulay-bulay ng pong mga salita sa tema po ng Be a Minister. At nawa po ito ay maisa sa katuparan sa buhay ng bawat isang mananampalataya po kay Kristo, na kami ay hindi lamang po naligtas kasi hindi, Panginoon, pagpagamit namin ang aming buhay, Diyos, sa paglilingkod sa inyo, sa inyong iglesia, at maging sa mga lingkod ninyo na siya pong inatangan nyo, Diyos, ang tungkulin na punahan ang iyong gawain. Maginawa kami, O Diyos, na refreshment sa lingkod ng Diyos. At kami ay handang tumayo kasama po niya kahit na po sa gitna ng kahirapan o maging sa kasaganahan ng Diyos ng kanyang pagkakalimutan. And of course, we will be willing to serve Him with the purpose, God, of advancing your ministry in this place. Tunay po lang, nawa ito'y gumawa sa aming mga puso't kalooban ng Diyos. Maring sa mga iba sa amin, Diyos, na darating din yung panahon
kami ay tatawagin po sa ministeryo. At kailangan din namin ang paglilingkod, ang pagtulong sa amin ng mga taong amin din naglilingkod. At Lord, salamat po at puli ka namin ng kapilang tinataas sa mga ganito. Pagkat ang natin ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Tawagin po natin ating pong sulitin sa pangbukas na awitin. Amen. Thank you, Pastor, for that blessing na aming pong natanggap po sa salita po ng Panginoon. Let us sing Victory in Jesus as our closing song. And after po, let's ask Brother Renato po to pray for our closing. Amen. Let us sing Victory in Jesus. Let's sing this. Amen. I heard an old story, God saved me from glory. How He gave His life on Calvary to save a wretch like me. I heard about His growing, of His precious blood atoning. Then I repented of my sins and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is to Him. He launched me to victory. Beneath the cleansing Tayo manalangin. Panginoon Diyos naman, nakapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa inyong ito. Kami po yung narito sa inyong iglesia kung kami upang mapakinig ng iyong mga salita. Maraming salamat sa mga iglesia na aming natatanggap na nagmumula sa iyo, Panginoon. Kaya kasi at ganun din po sa mga pastaran na yung kami iingatan, Panginoon. Ganun din po ang ikaw ang siya na nalasan pamumuhay, Panginoon. At kami po nagagala sa mga salita na Panginoon na ito'y aming maisa sa pamumuhay sa pamumuhay namin na